Attorney Jackson Jax Escudero ay ang pinakamaalap at pinakamahusay na CEO ng Escudero Law Firm. Wala siyang kasong hindi kayang ipanalo, maliban sa huling hiling ng kanyang inang nag-aaagaw buhay. Ang pakasalan si Clara, ang simpleng babaeng hindi man lang niya kilala. Para kay Jax, ang kasal ay isang kontrata lamang na may expiration date. Para kay Clara, ito ay isang sakripisyo para sa pamilyang kumupkop sa kanya. Ngunit sa likod ng marangyang buhay at malamig na pakikitungo ni Jax, may nakatagong sikreto. Ang pagkamatay ng ama ni Clara ay may kinalaman sa pamilya Escudero. Sa oras na mabuksan ang mga lihim ng nakaraan, mananatili ba ang pirma sa kontrata o magiging mitya ito ng isang madugong paghihiganti? Isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa pilitan, sinubok ng katotohanan, at lalaban para sa isang masayang katapusan. Chapter 1: Ang Huling Kahilingan. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor ang tanging nagpapasigla sa tahimik na silid ng ospital. Nakatayo si Attorney Jackson Escudero sa tapat ng bintana, nakatingin sa naglalakihang gusali ng Makati. Ngunit ang isip niya ay nasa loob ng kwartong iyon. "Jax," mahinang tawag ni Doña Esmeralda. Mabilis na lumapit ang binata at hinawakan ang nangungulad na kamay ng ina. "Mom, don't force yourself. Magpahinga ka muna." Umiling ang matanda. "Hindi ko kayang mamatay ng payapa kung alam kong mag-isa ka lang sa buhay, Jax. Masyado kang nakatali sa batas, sa kumpanya. Nakalimutan mo nang mabuhay." Huminga ng malalim si Jax. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito. Sa loob ng 3 buwan, ito ang paulit-ulit na tema ng kanilang pag-uusap. "Gusto kong pakasalan mo si Clara," direktang wika ng ina. "Mom, we've talked about this. Hindi ko kilala ang babaeng iyon. At bakit siya? Maraming iba dyan na mas bagay sa estado natin." Pigil ang inis na sagot ni Jax. "Dahil utang ko ang buhay ko sa mga magulang niya, Jackson. At higit sa lahat, alam kong siya lang ang makakapagpalambot sa puso mong naging batuna dahil sa ambisyon. Please, ito na ang huling hiling ko." Hindi nakasagot si Jax. Paano niya matatanggihan ang huling hiling ng taong nagpalaki sa kanya? Bilang isang abogado, sanay siyang makipagnegosasyon. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang laban. Samantala, sa isang maliit na bahay sa probinsya, tila gumuho ang mundo ni Clara nang malaman ng balita. Nakatingin siya sa larawan ng kanyang yumaong ama. Si Doña Esmeralda ang nagpaaral sa kanya at tumulong sa kanila mula nang mamatay ang kanyang tatay sa isang aksidente sa konstruksyon ng mga Escudero. "Clara, ito lang ang paraan para mabayaran natin ang lahat ng naitulong nila," sabi ng kanyang tiya Ising. "Mabait si Doña Esmeralda. Hindi kanya ipapahamak." "Pero tiya, hindi ko naman po mahal ang anak niya. Balita ko ay napakasungit at napakatigas ng loob ni Attorney Jackson," malungkot na sagot ng dalaga. "Matututunan mo rin siyang mahalin, iha. At isa pa, ito ang huling hiling ng Donya." Napayuko si Clara. Alam niyang wala siyang magagawa. Ang kanyang buhay ay tila isang utang na kailangang bayaran sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang lalaking ituturing lang siyang isang obligasyon. Pagkaraan ng 1 linggo, naganap ang isang pribadong seremonya sa loob mismo ng ospital. Walang grandiosong dekorasyon, walang maraming bisita. Tanging ang huwes, ang mga saksi, at ang nag-aagaw buhay na Donya ang naroroon. Nakatayo si Jack sa harap ng altar-altaran, suot ang kanyang mamahaling suit, habang si Clara naman ay nasa simpleng puting bestido na halos hindi makatingin ng diretsyo. "I do." Malamig na bigkas ni Jax. Walang emosyon ang kanyang boses, parang nagbabasa lang ng isang legal na dokumento. I do." Halos pabulong na sagot ni Clara. Nang matapos ang seremonya, kinuha ni Jax ang kamay ni Clara para isuot ang singsing. Ramdam ni Clara ang panginginig ng sariling mga daliri, habang ang kamay ni Jax ay kasing lamig ng yelo. "Don't expect too much from this marriage, Clara." Bulong ni Jack sa kanya pagkatapos silang ideklarang mag-asawa. "You got what you wanted. You're a Escudero now." Pero hanggang doon lang yun. Napakagatlabi si Clara. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing hindi niya ginusto ang titulong ito.
pero nanatili siyang tahimik. Nang gabing iyon, pumanaw si Doña Esmeralda nang may ngiti sa mga labi. Ngunit para kina Jax at Clara, iyon pa lamang ang simula ng isang impyernong pagsasama sa ilalim ng isang bubong. Chapter 2: Ang malamig na mansyon. Ang mansyon ng mga Escudero sa Forbes Park ay tila isang museum. Marangya, malawak, ngunit walang buhay. Pagkababa pa lamang ni Clara sa mamahaling sasakyan ni Jax, sinalubong na siya ng malamig na ihip ng hangin. Hindi ito ang tahanang pinangarap niya. Ito ay isang gintong kulungan. Dito ka mananatili, bungad ni Jax habang naglalakad papasok ng pinto. Hindi man lang nito nilingon ng asawa. Ang kanyang boses ay parang hatol ng korte. Pinal at walang puwang para sa reklamo. Dala-dala ni Clara ang kanyang lumang maleta na kitang-kita ang kalumaan kumpara sa naglalakihang chandelier at marmol na sahig ng bahay. Sumunod siya kay Jax hanggang sa marating nila ang ikalawang palapag. Huminto si Jax sa tapat ng isang malaking pinto. "This is the master's bedroom. I expect you to act like a wife in front of the servants and the board members. Pero sa loob ng kwartong ito, maging malinaw tayo. You are just a woman I was forced to marry," sabi ni Jax. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa dalaga. Napahigpit ang hawak ni Clara sa hawakan ng kanyang maleta. "Attorney Escudero, alam kong labag sa loob mo ang lahat ng ito. Pero sana maalala mo hindi ko rin ito ginusto. Pinagbigyan ko lang ang mami mo dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya." Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Jax. Humakbang siya palapit kay Clara hanggang sa maamoy ng dalaga ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng sigarilyo at alak. Sobrang lapit nila na nararamdaman ni Clara ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang noo. Utang na loob? Mahinang usal ni Jax, puno ng sarkasmo. O baka naman, nakita mo na ang pagkakataong makaahon sa hirap. Let's be real, Clara. You're a smart girl. Sinong tatanggi sa isang eskudero? Sinong tatanggi sa bilyon-bilyong halaga ng kumpanyang ito? Sampal. Mabilis ang naging paggalaw ng kamay ni Clara. Dumapo ang palad niya sa pisngi ng tanyag na abogado. Naghari ang nakakabinging katahimikan sa pasilyo. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa sariling ginawa, habang ang mukha naman ni Jax ay dahan-dahang lumingon pabalik sa kanya. May bakas ng pulang palad sa kaliwang pisngi. "Wala kang karapatang insultuhin ang pagkatao ko," nanginginig ang boses na sabi ni Clara. "Maaring mahirap lang ako, pero hindi ko kailanman ibibenta ang dangal ko para sa pera niyo." Sa halip na magalit ng husto, isang madilim na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Jax. Hinablot niya ang braso ni Clara at mabilis itong isinandal sa pader. "Matapang ka. I like that. Pero tandaan mo ito, Clara. Sa mundong pinasok mo, ang tapang ay walang silbi kung wala kang kapangyarihan. At sa bahay na ito, ako ang batas." Binitawan niya si Clara ng marahas at binuksan ang pinto ng kwarto. "Pumasok ka. Magpalit ka ng damit. May dinner tayo kasama ang mga senior partners ng firm mamaya. Ayokong magmukha kang katulong sa harap nila." Pagpasok sa loob, namangha si Clara sa luho ng silid. Ngunit agad ding napalitan yun ng pait. Sa ibabaw ng kama ay may nakalatag na isang itim na silk dress. Napakamahal tingnan ngunit napakapurmal. Habang nag-aayos, hindi mapigilan ni Clara ang maiyak. Naalala niya ang kanyang ama. "Tay, bakit kailangang mangyari ito?" Pabulong niyang tanong sa hangin. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Jax na nagtatanggal ng kanyang necktie. Natigilan siya nang makitang nakasuot na si Clara ng dress. Ang itim
Ang itim na tela ay bumagay sa maputing balat ng dalaga at ang simpleng ayos ng buhok nito ay nagbigay ng isang klasing ganda na hindi kayang pantayan ng kahit sinong socialite na nakilala ni Jax. Panandali ang natigilan ng CEO. May kung anong kurot sa kanyang dibdib na agad niyang iwinaksi. Hindi. Anak siya ng taong naging dahilan ng pinakamalaking pagkakamali ng pamilya ko. Sa isip niya. Ready? Tanong ni Jax. Bumalik ang malamig na aura. Ready? Maikling sagot ni Clara. Pinatigas ang loob. Sa hapagkainan ng isang mamahaling restaurant, kailangang magpanggap ni na Jax at Clara. Hawak ni Jax ang baywang ni Clara habang ipinapakilala ito sa kanyang mga business partners. She's lovely, Jackson. Where did you find this gem? Tanong ni Judge Villarreal, isa sa mga matalik na kaibigan ng pamilya. She's a family friend, Judge. My mother's last wish. Sagot ni Jax habang nakatingin kay Clara na may peking ngiti. Ngunit sa gitna ng hapunan, isang lalaki ang lumapit sa kanilang table. Ito ay si Attorney Marcus Valderrama, ang karibal ni Jax sa batas at sa negosyo. Congratulations, Jackson. Hindi ko akalaing magpapakasal ka sa anak ng isang laborer. Nakakaasar na sabi ni Marcus. Binigyang biin ang salitang laborer. Naramdaman ni Clara ang paghigpit ng hawak ni Jax sa kanyang baywang. Akala niya ay ipagtatanggol siya ni Jax, ngunit laking gulat niya sa naging sagot nito. Ang background niya ay hindi mahalaga, Marcus. Ang mahalaga ay ang apelyidong dala niya ngayon. She's a Escudero. At sino mang humamak sa kanya ay humahamak sa akin. Malamig na banta ni Jax. Lihim na napatingin si Clara sa asawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang protektibong panig ni Jax, kahit alam niyang bahagi lang ito ng pag-arte. Pero ang sumunod na bulong ni Marcus ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Clara. Sana lang ay hindi niya malaman kung paano talaga namatay ang tatay niya, Jackson. Baka ang sweet wife mo ay maging mitya ng pagbagsak ng Escudero Law Firm. Biglang namutla si Jax. Ang kanyang mga kamao ay nagmingit-ngit sa ilalim ng mesa. Mabilis niyang kinuha ang baso ng wine at tinungga ito. Si Clara naman ay naiwang tulala. Paano namatay ang tatay ko? Ang tanong na iyon ay nagsimulang gumulo sa kanyang isipan. May alam ba si Jax na hindi niya alam? Nang matapos ang hapunan at makauwi sila sa mansyon, hindi na nakapagpigil si Clara. Pagkasara pa lang ng pinto ng kanilang kwarto ay hinarap na niya ang asawa. Anong ibig sabihin ni Marcus, Jax? Anong kinalaman ng pamilya niyo sa pagkamatay ni tatay? Hindi sumagot si Jax. Nagsimula siyang maghubad ng coat at tumalikod. Jax, sumagot ka! Sigaw ni Clara. Hinawakan niya ang balikat ng lalaki para iharap ito sa kanya. Humarap si Jax at sa pagkakataong ito, wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang matinding galit at lungkot. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo kayang panintigan ng sagot, Clara. Matulog ka na. Bukas, magsisimula ka ng magtrabaho sa firm bilang assistant ko. Doon, babantayan kita sa bawat galaw mo. Iniwan ni Jax si Clara na nakatayo sa gitna ng silid, puno ng pagdududa. Ang kasal na akala niya ay kabayaran lang ng utang na loob ay tila isang malalim na kumunoy ng mga kasinungalingan. Chapter 3. Ang lihim. Ang Escudero Law Firm ay isang tore ng salamin at bakal na sumisimbolo sa kapangyarihan. Sa loob nito, ang bawat yabag ng sapatos ni Jackson Escudero ay nagdudulot ng kaba sa mga empleyado. Ngunit ngayong umaga, hindi lang ang CEO ang pinag-uusapan. Kasunod niya si Clara na nakasuot ng isang formal na beige suit. Mukhang matapang, ngunit sa loob ay nanginginig ang mga tuhod. Mula ngayon, dito ka sa loob ng opisina ko uupo. You will handle my schedules, filter my calls, and organize my confidential files. Utos ni Jax habang itinuturo ang isang mesa na ilang metro lang ang layo sa kanyang sariling desk. Bakit kailangang sa loob pa ng opisina mo? May sapat namang espasyo sa labas kasama ang ibang sekretarya. Katwiran ni Clara. Tumigil si Jax sa paglalakad at hinarap siya. Dahil asawa kita. At sa mata ng publiko, hindi tayo mapaghiwalay. Pero ang totoo, Clara, gusto kitang makita kung saan kita madaling mababantayan. I don't trust you, and I don't trust the people you might talk to.
Bantay sarado? Ano ako, bilanggo? Asawa kita, Clara. In terms of law, your life is now intertwined with mine. Get used to it. Malamig na tugon ni Jax bago ito naupo sa kanyang swivel chair at nagsimulang magbasa ng mga dokumento. Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon. Tuwing titingin si Clara sa gawin ni Jax, nahuhuli niyang nakatitig din ito sa kanya. Isang tingin na hindi niya mabasa kung galit o may gustong sabihin. Ngunit ang mga salita ni Marcus Valderrama kagabi ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Clara. Nang mag-lunch break at lumabas si Jax para sa isang board meeting, kinuha ni Clara ang pagkakataon. Alam niyang nasa loob lang ng opisinang ito ang mga sagot. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga digital files, ngunit lahat ay may password. Hanggang sa mapansin niya ang isang susi sa drawer ni Jax na bahagyang nakabukas. Ito ang susi sa archives room sa basement, ang lugar kung saan nakatago ang mga kasong luma na at hindi na aktibo. Mabilis ang tibok ng puso ni Clara habang bumababa sa basement. Madilim at amoy lumang papel ang paligid. Gamit ang flashlight ng kanyang phone, hinanap niya ang taon kung kailan namatay ang kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas. Construction accident, Escudero Heights Project. Case number 2016-045. Bulong niya sa sarili nang mahanap ang isang makapal na folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang file. Nakita niya ang mga litrato ng gumuhong scaffolding. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, Ricardo Dalisay. Deceased. Ngunit may isang papel na nakaipit sa pinakalikod. Isang autopsy report at isang affidavit na hindi kailanman na isumiti sa korte. Nakasaad doon, ang materyales na ginamit ay substandard. Ang pirma sa pag-aproba ng materyales ay kay Don Federico Escudero, ang ama ni Jax. Anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon si Clara sa gulat. Sa pintuan ng archives, nakapayo si Jax. Madilim ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Mabilis na itinago ni Clara ang folder sa likod niya, pero huli na ang lahap. Mabilis na lumapit si Jax at hinablot ang braso ni Clara. I told you not to dig, Clara! Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Dahil karapatan kong malaman, sigaw ni Clara, pilit kumakawala. Totoo ba? Totoong pinatay ng tatay mo ang tatay ko para lang makatipid sa construction? At tinakpan ito ng pamilya niyo sa pamamagitan ng pagbili sa mga saksi? Isinandal ni Jax si Clara sa mga bakal na istante ng archives. Ang lapit nila sa isa't isa ay hindi na para sa romantikong dahilan, kundi para sa isang matinding konfrontasyon. Hindi ganoon kasimple yun, Clara. Nanginginig ang boses ni Jax, hindi sa takot, kundi sa pinagsamang galit at pagtitimpi. Simpleng-simple yun, Jax. Inulila niyo ako. Tapos ngayon, pinakasalan mo ako para ano? Para patahimikin ako? Para pawiin ang konsensya niyo? Umiyak na si Clara. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Biglang lumambot ang pagkakahawak ni Jax sa kanyang mga braso. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang emosyong hindi inaasahan ni Clara. Akala mo ba madali sa akin ito? Mahinang sabi ni Jax. Alam mo ba kung bakit ako naging abogado? Dahil gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ng tatay ko. Nung nalaman ko ang totoo, huli na ang lahat. Patay na ang tatay ko. At si Mami? Si Mami ang nakiusap na wag kong sirain ang pangalan ng mga Escudero. Kaya mo ako pinakasalan? Tanong ni Clara sa pagitan ng hikbi. I married you because it was the only way I could protect you from the board of directors. Marcus and the others, alam nila ang sekretong ito. Gagamitin kanila laban sa akin, Clara. Gagamitin kanila para pagbagsakin ng firm. Pag-amin ni Jax. Hinawakan niya ang pisngi ni Clara. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Clara ang init at katapatan sa haplos ng lalaki. Pero ang totoo, mas higit pa doon ang dahilan. Pagpapatuloy ni Jax, ang kanyang boses ay naging paos. I've been watching you for years, Clara. Mula noong college ka pa lang.
Ako ang nagbabayad ng tuition mo nang hindi mo alam. Hindi lang ito dahil sa utang na loob. Ito ay dahil hindi natapos ni Jax ang kanyang sasabihin dahil biglang tumunog ang alarm sa buong gusali. Isang pulang ilaw ang nag-flash sa basement. May nakapasok sa system natin, sabi ni Jax, biglang naging alerto. Marcus, he's starting his move. Hinawakan ni Jax ang kamay ni Clara ng mahigpit. Kailangan nating umalis dito, ngayon din. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan at makuha ang hustisya para sa tatay mo, kailangan mong magtiwala sa akin. Kahit ngayon lang, Clara. Itaya mo ang buhay mo sa akin. Sa gitna ng dilim at ng nagbabadyang panganib, tumingin si Clara sa mga mata ni Jax. Nakita niya ang isang lalaking pagod na sa pagtatago ng sikreto. Sa kabila ng galit, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Tumango si Clara. Sige, magtitiwala ako. Pero kapag napatunayan kong niloloko mo lang ako mismo ang magpapabagsak sa'yo, Attorney Escudero. Isang tipid na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Jax. I'd like to see you try, Mrs. Escudero. Sabay silang tumakbo palabas ng archives. Hindi alam na sa labas ng pinto, isang banta ang naghihintay na wawasak hindi lang sa kanilang kasal, kundi sa kanilang mga buhay. Chapter 4, Ang Pagtatraidor. Ang malakas na sirena ng alarm ay tila musika ng kamatayan na bumabalot sa buong gusali ng Escudero Law Firm. Sa madilim na pasilyo ng basement, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni na Jax at Clara. Mahigpit ang hawak ni Jax sa kamay ng dalaga. Isang hawak na tilang nagsasabing hindi niya ito bibitawan anuman ang mangyari. Jax, anong nangyayari? Bakit kailangang mag-alarm? Hingal na tanong ni Clara habang halos madapa sila sa pagtakbo patungo sa fire exit. Somebody triggered the security breach protocols. Ibig sabihin, may pilit na kumukuha ng mga sensitibong file mula sa main server at ang lahat ng exit ay otomatikong maglalak sa loob ng 5 minuto. Paliwanag ni Jax, ang kanyang mga mata ay alerto sa bawat sulok. Nang marating nila ang parking basement, biglang humarang ang 3 lalaking nakasuit. Hindi sila mga empleyado. Sa ayos ng kanilang tayo at sa lamig ng kanilang mga tingin, alam ni Jax na mga tauhan sila ni Marcus Valderrama. Attorney Escudero, saan ang punta nyo? May meeting pa tayo sa board, hindi ba? Isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likuran ng mga lalaki. Lumabas si Marcus, may hawak na tablet at isang mapang-uyam na ngiti. Marcus, masyado ka ng halata. Pumasok ka sa server ko. Malamig na wika ni Jax. Pilit na itinatago si Clara sa likuran niya. Oh, hindi lang yun, Jax. I also found the restitution clause in your mother's secret will. Napaka-noble mo palang anak at abogado. Pinakasalan mo ang anak ng biktima para ibalik ang lahat ng yaman ng mga Escudero sa kanya pagdating ng tamang panahon? That's corporate suicide! Tawa ni Marcus. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Restitution clause? Ibig sabihin ang lahat ng yaman ni Jax ay mapupunta sa kanya? Hindi lang ito simpleng kasal. Ito ay isang legal na paraan para bawiin ang lahat ng ninakaw ng pamilya Escudero sa kanyang buhay. Hindi ko hinahayaang mabulok ang hustisya, Marcos. Kung kailangang mawala ang lahat sa akin para itama ang mali ni Dad, gagawin ko, sagot ni Jax. Well, too bad. Dahil bago mo magawa yan, sisiguraduhin kong wala ng Mrs. Escudero na tatanggap ng yamang yan. Utos ni Marcos sa kanyang mga tauhan. Kunin niyong babae. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sumugod ang mga lalaki. Sa kabila ng pagiging isang corporate lawyer, ipinakita ni Jax na hindi siya basta-basta. Isang mabilis na suntok ang iginawad niya sa unang lalaki, habang ang isa naman ay siniko niya sa sikmura. Ngunit dahil 3 ang kalaban at may armas ang mga ito, unti-unting nadidihado ang CEO. Takbo, Clara! Sa elevator sa dulo, pindutin mo ang emergency code 911. Sigaw ni Jax habang pilit na pinipigilan ng 2 lalaking sumusugod sa kanya. Hindi kita iiwan! Sigaw ni Clara. Nakakita siya ng isang fire extinguisher sa pader. Buong lakas niya itong kinuha at itinutok sa lalaking akmang papalo sa likod ni Jax. Pshhh! Ang puting usok ay bumalot sa paligid, dahilan para mabulag ang mga kalaban.
Dahil sa pagkakataong iyon, nahila ni Jax si Clara at mabilis silang nakapasok sa kanyang bulletproof na SUV. Mabilis na pinaandar ni Jax ang sasakyan. Humahaging ang mga gulong sa simento habang pilit silang hinahabol ng mga putok ng baril mula sa mga tauhan ni Marcos. Nang makalayo sila sa gusali at mapadpad sa isang abandonadong bodega malapit sa pier, huminto ang sasakyan. Doon lang nakahinga ng maluwag ang dalawa. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Jax. "Are you hurt?" tanong ni Jax, hinawakan ang magkabilang balikat ni Clara. Ang kanyang mukha ay may galos at ang kanyang pormal na pulo ay may bahid ng dugo. Umiling si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Totoo ba ang sinabi ni Marcos na ang lahat ng ito, ang kasal na ito, ay para ibigay mo sa akin ang kumpanya? Huminga ng malalim si Jax at sumandal sa upuan ng sasakyan. Ayokong malaman mo sa ganoong paraan, pero oo, Clara. Noong nalaman ko ang ginawa ni Dad sa tatay mo, isinumpa kong hindi ko pakikinabangan ng perang galing sa dugo ng ibang tao. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis ng mga katulad ng tatay mo. It belongs to the victims. It belongs to you. Bakit hindi mo sinabi agad? Umiiyak na tanong ni Clara. Akala ko galit ka sa akin. Akala ko iniisip mong pera lang ang habol ko. Dahil natatakot ako. Pag-amin ni Jax. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang emosyong hindi kailanman nakita ng mundo sa tanyag na Attorney Escudero. Natatakot ako. Na kapag nakuha mo na ang lahat, iiwan mo ako. At sa loob ng ilang linggong kasama kita, mas natatakot akong mawala ka. Kaysa mawala ang bilyong-bilyong halaga ng firm na ito. Nagulat si Clara sa narinig. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng panganib, doon niya naramdaman ang tunay na pintig ng puso ni Jax. Hindi ito isang kontrata. Hindi ito isang utang na loob. Dahan-dahang lumapit si Clara. At naramdaman ni Jax ang malambot na labi ng dalaga sa kanyang sugat sa pisngi. Isang kuryente ang dumaan sa kanilang dalawa. Hinila ni Jax ang batok ni Clara. At inisuko ang lahat ng kanyang depensa sa isang matinding halik. Isang halik na may lasa ng dugo, luha, at pangako. Hindi kita iiwan, Jax. Bulong ni Clara sa gitna ng kanilang paglalapit. Kahit wala kang pera, kahit wala ang firm, sasamahan kitang pabagsakin sila. Ngunit ang kanilang sandali ay naputol nang mag-ring ang phone ni Jax. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Marcos ang lumitaw. Nakalimutan mo yata, Jax. Hindi lang ang kumpanya ang hawak ko. Hawak ko rin ang ebidensya na ikaw ang nag-asikaso ng mga papel noong mamatay ang tatay ni Clara. Kapag inilabas ko ito, iisipin niya na kasabwat ka simula't simula pa lang. See you in court. Or in the morgue. Namatay ang tawag. Tumingin si Jax kay Clara at alam niyang ang mas malaking bagyo ay paparating pa lamang. Ang pagtatraidor ay hindi lang nanggaling kay Marcos, kundi sa mismong sistemang kinabibilangan niya. Chapter 5. Ang patibong ng pagdududa. Ang loob ng sasakyan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan matapos ang tawag ni Marcos. Ang titig ni Jax ay nanatiling nakapako sa kalsada. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay puting-puti na sa higpit. Ramdam ni Clara ang nagbabagong enerhiya sa loob ng sasakyan. Mula sa init ng kanilang halik,
patungo sa yelo ng pagdududa. Jax, anong sinasabi ni Marcus? Mahinang tanong ni Clara. Anong ebidensyang hawak niya laban sa'yo? Hindi agad sumagot si Jax. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa isang safe house sa labas ng Tagaytay, malayo sa ingay ng Maynila. Nang makarating sila sa isang liblib na rest house na napapalibutan ng mga puno ng pino, doon lang siya humarap sa asawa. Clara, makinig ka sa akin. Seryosong sabi ni Jax. Hinawakan niya ang mga kamay ni Clara. Si Marcus ay eksperto sa pagmamanipula ng mga dokumento. Noong namatay ang tatay mo, baguhan pa lang ako abogado sa firm ni Dad. I was young, naive, and I trusted my father. Ibig sabihin, pirma mo ang Pirma mo ang nasa mga dokumentong nagbasura sa kaso ng tatay ko? Tanong ni Clara, pilit na binabawi ang kanyang mga kamay. Yumuko si Jax. Pirma ko ang nandoon bilang notaryo at legal witness. Pero sumusumpa ako, Clara, hindi ko alam na piniki ang mga affidavit na yun. Sinabihan ako ni Dad na maayos na ang lahat, na nabigyan na ng sapat na danyos ang pamilya niyo. It was only years later that I discovered the truth. Tumayo si Clara at lumayo. Kaya mo ba ako pinakasalan? Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na kapag nalaman ko ang totoo, ikaw ang una kong idedemanda? Dahil ang pirma mo ang mitya ng kawalan ng hustisya para sa amin? Clara, no! Sigaw ni Jax. Tumayo rin siya at hinabol ang dalaga. Pinakasalan kita dahil gusto kong protektahan ka. I have been building a case against my own firm for years. Ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na pinilit lang ako at niloko ng ama ko ay nasa isang vault. Ngunit bago pa makasagot si Clara, bumukas ang malaking screen sa loob ng sala ng rest house. Nag-hack na naman si Marcus sa security system ni Jax. Lumabas ang mukha ng karibal na abogado. May hawak na isang dilaw na papel. Clara, my dear. Nakangising bati ni Marcus. Huwag kang maniwala sa mga matatamis na salita ng asawa mo. Look at this. Exhibit A. Isang voice recording mula 10 taon na ang nakalilipas. Isang static na tunog ang narinig at pagkatapos ay ang boses ng isang nakababatang Jackson Escudero. Gawin niyo ang lahat para hindi ito umabot sa korte. Sunugin ang mga logbook ng construction. Hindi pwedeng masisira ang pangalan ni Dad. Tila pinakuan si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na iyon, kilalang kilala niya ang baritono ni Jax. Fake yan! Deep fake yan, Clara! Galit na sigaw ni Jax. Sinuntok niya ang pader sa sobrang frustration. Marcus, yayariin kita! Too late, Jackson. Tumatawang sagot ni Marcus. Naka-upload na yan sa cloud. Bukas ng umaga, kakalat ito sa media. Ang dakilang attorney Jackson Escudero, ang protektor ng mga mahihirap, ay isa palang protektor ng mga mamamatay tao. At ikaw, Clara, ikaw ang trophy wife na ginamit niya para magmukhang mabuti ang kanyang imahe. Namatay ang screen. Ang katahimikan sa loob ng rest house ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Tumingin si Clara kay Jax. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero sa pagkakataong ito, may halong puot. Lahat ba ng pag-aalaga mo sa akin? Lahat ng pagbabayad mo ng tuition ko? Lahat ba yun ay pambili ng konsensya mo, Jax? Clara, please. Maniwala ka sa akin. I love you. Pagsusumamo ni Jax, akmang lalapit siya pero itinaas ni Clara ang kanyang kamay para pigilan ito. Huwag mo kong hahawakan. Gumaralgal ang boses ni Clara. Sabi mo magtiwala ako sa'yo, pero bawat piraso ng katotohanang lumalabas, ikaw ang laging nasa gitna. Isang lawyer ka, Jax. Sanay kang gumawa ng kwento. Paano ko malalaman kung alin ang totoo sa hindi? Biglang may narinig silang mga yabag ng sapato sa labas. Hindi lang si Marcus ang may alam sa lugar na ito. Ang mga board members ng Escudero Law Firm, ang mga matatandang gahaman na ayaw mawala ang kanilang yaman, ay nagpadala na rin ng sarili nilang mga legal cleaners.
Nandito na sila. Bulong ni Jax. Bumalik ang kanyang pagiging alerto. Kinuha niya ang isang baril mula sa secret compartment sa ilalim ng mesa. Ibibigay mo ba ako sa kanila? Tanong ni Clara. Malamig ang boses. Humarap sa kanya si Jax. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi. Kahit kailanganin kong ubusin ang lahat ng bala ko at kahit kailanganin kong ibuwis ang buhay ko para mapatunayan lang na mahal kita, gagawin ko. Ngayon, pumasok ka sa basement. May tunnel doon na lalabas sa kabilang bahagi ng bundok. Tumakas ka na. Paano ka? I have to face them, Clara. I have to end this tonight, sabi ni Jax. Bago lumabas ng pinto, muli siyang lumingon. Clara, kung hindi man ako makabalik, ang password ng vault ko sa bangko ay ang petsa ng unang araw na nakita kita sa construction site. 06-12-16. Nandoon ang lahat ng kailangan mo para makapaghiganti o para mapatawad ako. Lumabas si Jax sa dilim. Sinalubong ang mga aninong nagnanais niyang mamatay. Naiwang mag-isa si Clara. Hawak ang susi ng vault at ang bigat ng isang pusong hindi alam kung sino ang dapat paniwalaan. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa labas. Sumigaw si Clara, ngunit alam niyang kailangan niyang mabuhay. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, tanging siya lang ang makakapagsabi kung sino ang tunay na kriminal. Chapter 6. Ang putok ng baril ay tila kulog na yumanig sa buong rest house. Sumabog ang salamin ng bintana sa sala at ang mga piraso nito ay nagmistulang ulan ng kristal na bumagsak sa sahig. Mabilis na dumapa si Clara. Ang kanyang puso ay tila gustong kumuwala sa kanyang dibdib. Clara, sa basement, ngayon na! Bulyaw ni Jax habang gumagapang patungo sa kanya. Pilit siyang pinoprotektahan mula sa mga ligaw na bala. Ngunit bago pa sila makakilos, isang tear gas canister ang pumasok sa loob ng silid. Agad na kumalat ang makapal at mahapdi na usok. Napaiyak sa habdi si Clara, hindi makahinga at unti-unti nang nawawalan ng malay. Sa gitna ng kalituhan, naramdaman niya ang malalakas na braso ni Jax na binuhat siya. "I've got you, baby. I've got you." Bulong ni Jax, bagaman siya mismo ay hirap na ring huminga. Sa labas, pinalilibutan sila ng 6 na lalaking armado. Pinamumunuan ng kanang kamay ni Marcos na si Lucas. Silang mga cleaners. Mga taong binabayaran para burahin ang anumang dumi ng korporasyon. Ilabas mo ang babae, Attorney Escudero! Alam nating hawak mo ang testamento. Ibigay mo sa amin yun at hahayaan ka naming mabuhay. Sigaw ni Lucas mula sa kadiliman. Inilapag ni Jax si Clara sa loob ng isang matibay na cabinet sa kusina. "Diyan ka lang. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo." Seryosong utos ni Jax. Hinalikan niya ang noo ni Clara. Isang halik na tila huling paalam. Lumabas si Jax sa likod na pinto. Bitbit ang kanyang baril. Hindi siya simpleng abogado sa sandaling ito. Siya ay isang lalaking nasasandalan sa pader. Ginamit niya ang kadiliman ng gabi at ang kanyang kabisadahan sa paligid. Bang! Bang! Dalawang mabilis na putok mula kay Jax. 2 sa mga tauhan ni Lucas ang bumagsak. Ngunit mabilis siyang napansin ng iba pa. Isang bala ang dumapli sa braso ni Jax. Dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Sa kabila nito, hindi siya huminto. Parang isang leyon na nakikipaglaban para sa kanyang teritoryo. Isa-isa niyang niligaw ang mga kalaban sa masukal na bahagi ng bakuran. Sa loob ng cabinet, pilit na kinalma ni Clara ang kanyang sarili. Ang hapdi ng tear gas ay unti-unti nang humuhupa. Pinalitan ng isang matinding determinasyon. Naalala niya ang sinabi ni Jax tungkol sa vault. 06,
1216. Bakit iyon ang password? Iyon ang araw na namatay ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, isang masakit na realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi iyon dahil sa konsensya. Iyon ang araw na ang kanilang mga tadhana ay nagsalubong. Ang araw na nagsimulang bantayan ni Jax ang kanyang bawat hakbang, hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang aninong tagapagtanggol. Jax, bulong niya. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Isang lalaki ang pumasok, hawak ang isang mahabang kutsilyo. Nasaan ka, Mrs. Escudero? Alam kong narito ka lang. Nanigas si Clara. Nakita niya ang anino ng lalaki na papalapit sa kanyang pinagtataguan. Nang akmang bubuksan ng lalaki ang kabinet, buong lakas na itinulak ni Clara ang pinto nito, dahilan para matamaan sa muka ang kalaban. Mabilis na lumabas si Clara at kinuha ang isang mabigat na kawali. Ihinampas niya ito sa ulo ng lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Hindi niyo kami matatalo! Nanginginig pero matapang na sabi ni Clara. Tumakbo siya palabas para hanapin si Jax. Nakita niya ang asawa sa ilalim ng malaking puno ng pino, nakikipagbuno kay Lucas. Duguan na si Jax at ang baril niya ay malayo sa kanyang kinalalagyan. Si Lucas naman ay nasa ibabaw niya, sinasakal siya. Tapos na ang paghahari mo, Escudero. Mamatay kang kasama ang mga sikreto mo. Sigaw ni Lucas. Hindi nag-isip si Clara. Pinulot niya ang baril ni Jax sa damuhan. Bitawan mo siya! Natigilan si Lucas at tumingin kay Clara. Natawa ang lalaki. Sa tingin mo ba kaya mong pumatay, munting prinsesa? Nanginginig ang mga kamay mo. Subukan mo ako. Malamig na tugon ni Clara. Sa isang iglap, ginamit ni Jax ang pagkakataon. Sinipa niya si Lucas sa pagitan ng mga hita at binigyan ng isang malakas na headbutt. Nang mapatumba si Lucas, mabilis na kinuha ni Jax ang baril mula kay Clara at initutok ito sa ulo ng kalaban. Sabihin mo kay Marcus, darating ako para sa kanya. Banta ni Jax bago niya pinatulog si Lucas gamit ang dulo ng baril. Hingal na napaupo si Jax sa damuhan. Agad siyang niliyag ni Clara at niyakap ng mahigpit. Jax, akala ko mawawala ka na. I promised you a happy ending, didn't I? Mahinang biro ni Jax, bagaman halata ang sakit sa kanyang boses. Clara, kailangan nating makarating sa bangko. Ngayon din, bago pa ma-freeze ni Marcus ang lahat ng assets ko. Naniniwala na ako sa iyo, Jax. I'm sorry kung nagduda ako. Umiiyak na sabi ni Clara. Hinawakan ni Jax ang mukha ni Clara. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang maduming hinlalaki. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Ang katotohanan ay masakit, pero ito lang magpapalaya sa atin. Sumakay sila sa isang lumang motorsiklo na nakatago sa gilid ng rest house. Sa gitna ng madilim na kalsada ng Tagaytay, habang nakayakap ng mahigpit si Clara sa likod ni Jax, alam nilang wala nang balikan. Ang susunod na hantungan ay ang puso ng kalaban, ang kumpanyang binuo sa kasinungalingan, na ngayon ay wawasakin ng katotohanan. Chapter 7. Ang madaling araw ay bumabalot sa Makati CBD nang huminto ang motorsiklo sa tapat ng isang hindi kapanspansing gusali, ang private vault facility kung saan nakatago ang pinakasensitibong dokumento ni Jax. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ng dalawa. Duguan si Jax, ang kanyang suit ay punit-punit na at ang kanyang kaliwang braso ay pansamantalang nakabenda gamit ang panyo ni Clara. Sa kabila nito, ang kanyang tindig ay nanatiling matigas. Dito lang tayo ligtas sa loob ng ilang minuto. Kapag bumukas ang vault, hawak na natin ang leeg ni Marcos. Bulong ni Jax habang iginigiya si Clara papasok. Pagpasok sa loob, sinalubong sila ng isang security guard na agad nakilala ang tanyag na abogado. Sa kabila ng itsura ni Jax, hindi ito nagtanong at dinala sila sa pinakailalim na palapag. Ang pintuan ng vault ay gawa sa makapal na asero. Kailangan ng fingerprint, retinal scan at ang manual password. Nang makarating sa huling lock, huminto si Jax. Tiningnan niya si Clara.
Gusto ko ikaw ang mag-input ng huling code. Nanginginig ang mga daliri ni Clara. Jax! It's your justice, Clara. It started with your father. It ends with you. Pagpapatatag ni Jax sa kanya. Itinipa ni Clara ang mga numero. 0, 6, 1, 2, 1, 6. Isang malakas na tunog ng pag-unlock ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang mabigat na pinto at sa loob ay bumungad ang isang maliit na silid na puno ng mga dokumento, USB drives at isang lumang recording device. Sa gitna ng mesa ay may isang itim na envelope na may pangalang para kay Clara. Mabilis na binuksan ni Clara ang envelope. Doon niya nakita ang orihinal na blueprints ng construction site. Nakita niya ang mga liham ni Doña Esmeralda, ang mga liham na nagpapahayag ng pagsisisi. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang isang legal na dokumento na nilagdaan ni Jax noong nakaraang taon pa. Ito ang transfer of ownership, bulong ni Clara habang nagbabasa. Jax, ibinigay mo na sa akin ang lahat ng shares mo bago mo pa ako pakasalan? Iyon ang balak ko simula pa lang. Ang kasal ay para lang magkaroon ka ng legal na proteksyon habang ginagawa ang transition. Pero hindi ko inaasahan na. Pinutol ni Jax ang kanyang sasabihin at umiwas ng tingin. Na ano? Tanong ni Clara. Na mahuhulog ako sa iyo ng totoo. Na ang bawat gabi na kasama kita ay magiging dahilan para ayaw ko nang matapos ang kontratang ito. Pag-amin ni Jax, ang boses ay puno ng pagsuko. Ngunit ang emosyonal na sandali ay binasag ng isang malamig na palakpak mula sa likuran. Bravo! Tunay ngang pangnobela ang pag-iibigan niyo. Pang-uuyam ni Marcus Valderrama. Kasama niya ang 2 pulis na hawak niya sa leeg. Nakatutok ang mga baril nito kina Jax at Clara. Nakapasok sila gamit ang isang warrant of arrest na mabilis na pineke ni Marcus. Attorney Jackson Escudero, you are under arrest for the murder of Lucas and for corporate espionage, sabi ni Marcus. May malawak na ngiti sa labi. At ikaw, Clara, ibigay mo sa akin ang envelope na yan. Huwag mong hayaang madamay ka sa pagbagsak ng kriminal na asawa mo. Huwag mong ibibigay, Clara! Sigaw ni Jax. Pero agad siyang sinikmura ng isa sa mga pulis. Jax! Akmang lalapit si Clara pero hinarang siya ni Marcus. Isipin mo, Clara, kapag namatay si Jax ngayon at hawak ko ang mga dokumentong yan, ikaw ang magiging bilyonarya. Wala nang Jax na magdidikta sa'yo. Wala nang Escudero na hihila sa'yo pababa. Just give me the papers and I'll make sure you walk away clean. Panunukso ni Marcus. Tumingin si Clara kay Jax na nakaluhod sa sahig. Namimilipit sa sakit pero ang mga mata ay nakapako sa kanya. Mga matang nagsasabing handa siyang mamatay. Huwag lang siyang ipagkanulok. Tumingin si Clara kay Marcus. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang envelope. Ito ba ang gusto mo? Ang lahat ng ebidensya? Yes, ganyan nga. Matalinong bata, ani Marcus habang inaabot ang papel. Ngunit bago pa mahawakan ni Marcus ang envelope, mabilis na kinuha ni Clara ang recording device sa mesa at pinindot ang live stream button na kanina pa nakakonekta sa server ng Escudero Law Firm. Ang server na pilit na binabypass ni Jax kanina. Sa lahat ng empleyado at board members na nakikinig na yon, sigaw ni Clara sa device. Narito si Attorney Marcus Valderrama. Inaamin ang kanyang mga krimen at ang pagtatakip sa pagkamatay ng tatay ko kapalit ng kapangyarihan. You little! Susugurin sana ni Marcos si Clara pero sa bilis ng kidlat, kahit may sugat, ay tumalon si Jax at binalibag si Marcos sa pader. Nagkagulo sa loob ng vault. Ang mga pulis ay nag-alinlangan nang makitang live ang feed at libu-libong tao na ang nanonood sa social media pages ng firm. Ang kapangyarihan ni Marcos ay gumuho sa isang iglap dahil sa tapang ng babaeng akala niya ay mahina. Game over, Marcos, hingal na sabi ni Jax habang idinidiin ang mukha ng karibal sa malamig na sahig. Ang batas ay hindi mo pag-aari at ang asawa ko, hindi mo kailanman matatalo.
Ang sirena ng mga tunay na otoridad ay narinig na sa labas. Pero sa loob ng vault, sa gitna ng mga nagkalat na papel at lihim, tanging ang tibok ng puso ni na Jax at Clara ang nanatiling totoo. Chapter 8. Ang loob ng Courtroom 104 ay puno ng mga mamamahayag, mga abogado at mga matatandang board members ng Escudero Law Firm na tila mga buwitring naghihintay kung sino ang unang babagsak. Ito ang araw ng pagtutuos. Si Attorney Jackson Escudero ay nakaupo sa panig ng nasa sakdal, habang si Marcos Valderrama sa kabila ng mga kontrobersya ay pilit na kumakapit sa kanyang lisensya at naghain ng countercharges. Tumayo ang lahat. Ang kagalang-galang na Hukom Severino ay papasok na, anunsyo ng court officer. Pumasok ang Hukom, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Tumingin siya kay Jax. Attorney Escudero, handa ka na bang magbigay ng iyong pahayag tungkol sa mga aligasyong ito? Tumayo si Jax. Bagaman may benda pa rin ang kanyang braso sa ilalim ng suit, ang kanyang tindig ay muling naging matikas. Your Honor, hindi ako narito para ipagtanggol ang sarili ko. Narito ako para tapusin ang kasong sinimulan 10 taon nang nakalilipas. Nagsimula ang tensyon nang tawagin si Clara bilang pangunahing saksi. Habang naglalakad ang dalaga patungo sa witness stand, dumaan siya sa harap ni Marcos. Huling babala, Clara. Bulong ni Marcos, sapat lang para marinig niya. Isipin mo ang kaligtasan ng pamilya mo sa probinsya. Nanigas si Clara, pero nang magtagpo ang mga mata nila ni Jax, nakita niya ang tiwala at lakas. Naupo siya at itinaas ang kanyang kanang kamay para manumpa. Mrs. Escudero, simula ni Marcos habang nagsasagawa ng cross-examination. Hindi ba't pinakasalan mo lang si Attorney Jackson dahil sa isang kasunduang pinansyal? Na ang lahat ng drama sa vault ay palabas niyo lang para makuha ang kumpanya? Hindi totoo yan. Mahinahong sagot ni Clara. Talaga? Narito ang kopya ng marriage contract na may nakakabit na restitution clause. Nakasaad dito na magiging bilyonarya ka pagkatapos ng kasal. Sino ang hindi gagawa ng kwento para sa bilyong piso? Sigaw ni Marcos. Ipinapakita ang mga dokumento sa hukom. Nagbulungan ng mga tao sa gallery. Tiningnan ni Clara si Jax. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng asawa. Alam ni Clara na ito na ang sandali. Ang perang sinasabi mo, Attorney Valderrama. Panimula ni Clara. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ay hindi ko kailanman hinawakan. Dahil bago pa ang pagdidinig na ito, inilipat ko na ang lahat ng shares na ibinigay ni Jax sa isang foundation para sa mga pamilya ng biktima ng construction accidents sa ilalim ng Escudero Projects. Katahimikan. Maging ang hukom ay natigilan. Ibig mong sabihin wala kang makukuha kahit isang sentimo? Tanong ng hukom. Wala po, Your Honor. Dahil ang hustisya ay hindi nabibili. At narito ang patunay na hindi si Jax ang pumatay sa katotohanan, kundi ikaw. Itinuro ni Clara si Marcos habang inilalabas ang recording mula sa vault na hindi pa naririnig ng publiko. Sa recording, malinaw na maririnig ang boses ni Marcos na nakikipag-usap sa ama ni Jax, 10 taon na ang nakalilipas. Don Federico, ako na ang bahala sa mga logbook. Si Jackson, bata pa yan. Madali nating mapapapirma sa mga dokumento nang hindi niya binabasa ang fine print. Basta siguraduhin mo ang posisyon ko bilang senior partner. Nagkagulo ang mga tao. Napaupo si Marcos, namumutla at nanginginig. Ang mga board members na dating nakasuporta sa kanya ay nagsimulang imiwas ng tingin. Order in the court! Sigaw ng hukom, paulit-ulit na hinahampas ang gavel. Mabilis na tumayo si Jax at nagbigay ng kanyang closing statement. Ang batas ay madalas nating tawaging bulag, Your Honor. Pero sa pagkakataong ito, naway makita natin ang katotohanan. I am ready to face the administrative sanctions for my negligence 10 years ago. Pero ang tunay na kriminal
ay ang taong gumamit sa batas para pumatay at magnakaw. Pagkalipas ng ilang oras na deliberasyon, ibinaba Ang hatol. Ang hukumang ito ay naguutos sa agarang pag-aresto kay Attorney Marcus Valderrama para sa kasong falsification of public documents, obstruction of justice, at pagtatangkang pagpatay. Sa kaso naman ni Attorney Jackson Escudero, ang kanyang lisensya ay isususpinde ng 2 taon dahil sa negligence, ngunit siya ay pinalalaya sa lahat ng criminal charges. Nang marinig ang hatol, hindi napigilan ni Clara na tumakbo patungo kay Jax. Sinalubong siya ng binata ng isang mahigpit na yakap. Sa gitna ng korte, sa harap ng lahat ng kamera, hinalikan ni Jax si Clara. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking sa wakas ay malaya na sa mga anino ng kanyang ama. "Panalo tayo, Jax," bulong ni Clara. "Hindi, Clara," sagot ni Jax habang nakatitig sa kanyang asawa. "Ikaw ang panalo dahil binigyan mo ko ng pagkakataong maging tao muli." Ngunit habang inilalabas si Marcos ng mga pulis, lumingon ito sa dalawa na may isang madilim na tingin. "Akala nyo ba tapos na? Ang mga Escudero ay maraming kaaway, Jax. Marami kaming hindi papayag na mapunta sa foundation ng pera ng kumpanya." Hindi pinansin ni Jax ang banta. Hawak kamay silang lumabas ng korte, handang harapin ang bagong simula, kahit na alam nilang ang mundo ng kapangyarihan ay hindi basta-basta bumibitaw. Chapter 9. Sa pagitan ng mga abo. Pagkatapos ng maingay na paghatol sa korte, mas pinili ni na Jax at Clara ang katahimikan. Hindi sila bumalik sa mansyon sa Forbes Park. Sa halip, dinala ni Jax si Clara sa isang simpleng rest house sa pampang ng Lawa sa Laguna. Isang lugar na hindi alam ng kumpanya. Isang lugar na pag-aari ng kanyang yumaong ina na hindi bahagi ng yaman ng mga Escudero. Gabi na, at ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng tubig sa mga kawayang tulay. Nakaupo si Jax sa beranda, nakatingin sa malayo habang hawak ang isang baso ng alak. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot na lamang niya ay isang simpleng puting t-shirt na bumabakas sa kanyang maskuladong pangangatawan. Lumapit si Clara at ipinatong ang isang kumot sa mga balikat ni Jax. "Malalim na naman ang iniisip mo?" Hinila ni Jax si Clara para paupuin sa kanyang kandungan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. "Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat sa loob ng ilang linggo. Wala na akong lisensya para maging abogado sa loob ng 2 taon. Wala na rin ang posisyon ko bilang CEO. Halos lahat ng yaman ko ay napunta na sa foundation niyo." Hinarap siya ni Clara. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Nagsisisi ka ba?" "Hinding-hindi," mabilis na sagot ni Jax. "Ngayon ko lang naramdaman na nakakahinga ko ng maluwag. Simula nung namatay si Dad, bawat hininga ko ay parang may nakadagan na kasalanan. Ngayon lang ako naging si Jackson. Hindi ang bilyonaryong CEO, kundi ang lalaking nagmamahal sa'yo." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang tensyong namamagitan sa kanila ay hindi naggalit o pagdududa, kundi isang matinding pagnanasa na matagal nilang ipinagkait sa isa't isa. Dahan-dahang inilapit ni Jax ang kanyang mukha kay Clara. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo, mainit at puno ng pangako. Ang halik na sumunod ay hindi katulad ng mga nauna na puno ng desperasyon. Ito ay banayad, mapusok, at unti-unting lumalalim. Binuhat ni Jax si Clara patungo sa silid na tanging tunog ng kuliglig ang saksi. Doon, sa ibabaw ng malambot na higaan, tuluyan nilang isinuko ang kanilang mga puso at katawan. Isang pag-iisang legal man sa papel ay naging totoo lamang sa sandaling iyon. Kinabukasan, habang nagluluto si Clara ng simpleng almusal, nakita niyang seryosong kausap ni Jax ang kanyang dating bodyguard sa telepono.
Namumutla si Jax at ang kanyang mga kamao ay nagngingit-ngit muli. Anong nangyari? Kabadong tanong ni Clara. Si Marcus, tipid na sagot ni Jax. Nakatakas siya habang inililipat sa city jail. May mga kulamay pa pala siya sa loob ng kapulisan. Biglang gumuho ang katahimikang tinatamasa nila. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang isang sugatang hayop gaya ni Marcus ay mas mapanganib dahil wala na nga itong mawawala. Jax, kailangan nating tumawag ng tulong, sabi ni Clara. Pero bago pa niya makuha ang kanyang phone, isang malakas na pagsabog ang narinig nila mula sa labas. Ang sasakyang nakaparada sa tapat ng rest house ay liyab na sa apoy. Ang mga bintana ng bahay ay muling nabasag. Mula sa usok, lumitaw si Marcus Valderrama. Madungis, may hawak na baril, at ang mga mata ay tila sa isang baliw. Akala niyo ba hahayaan ko kayong maging masaya habang ako ay mabubulok sa kulungan? Sigaw ni Marcus sa labas. Kung hindi ako ang magiging CEO, walang eskudero ang mabubuhay sa mundong ito. Mabilis na itinulak ni Jax si Clara sa ilalim ng matibay na lamesa. Clara, makinig ka. May maliit na bangka sa likod ng bahay. Sumakay ka doon at maglayag ka patungo sa kabilang pampang. May mga tao ako doon. Hindi kita iiwan, Jax. Magkasama nating tatapusin ito. Umiiyak na sagot ni Clara. Clara, buntis ka. Biglang sabi ni Jax na nagpatigil sa mundo ni Clara. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ano? Nakita ko ang resulta ng lab test mo sa ospital nung nakaraang linggo na hindi mo pa binubuksan. Ayaw kong sabihin sa'yo sa gitna ng gulo sa korte. Pero Clara, may buhay sa loob mo. Ang anak natin. Iyan ang huling yaman na mayroon ako at handa akong mamatay para protektahan yon. Hindi makapagsalita si Clara. Ang balitang iyon ang nagbigay sa kanya ng matinding takot. Ngunit pati na rin ng hindi matatawarang lakas. Jax, kung may buhay man dito, hawak ni Clara sa kanyang tiyan. Kailangan niya ng ama. Hindi ako aalis nang wala ka. Isang bala ang tumama sa dingding sa itaas nila. Si Marcus ay papasok na sa loob ng bahay. Kinuha ni Jax ang isang piraso ng kahoy na may apoy mula sa fireplace at ang huling bala sa kanyang baril. Kung ganun, sabay tayong lalaban, sabi ni Jax. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng panganib. Para sa ating anak, Clara. Para sa ating kinabukasan. Lumabas ang dalawa mula sa pinagtataguan. Sinalubong ang galit ni Marcus sa isang huling showdown na magdidikta kung ang kanilang kwento ay matatapos sa abo o sa isang bagong pagsibol. Chapter 10. Ang bagong pagsibol. Ang amoy ng sunog na goma at ang nakakasuffocate na usok ay bumabalot sa paligid ng rest house. Si Marcus ay parang isang demonyong naglalakad sa gitna ng apoy. Ang kanyang tawa ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga putok ng baril. Jackson, labas! Ipakita mo sa akin kung gaano kakatapang ngayong wala ka ng kapangyarihan. Sigaw ni Marcus habang walang habas na nagpapaputok sa kisame. Sa likod ng isang malaking sofa, nagkatinginan sina Jax at Clara. Sa kabila ng takot, may isang hindi mababasag na koneksyon sa kanilang mga mata. Alam ni Jax na kailangan niyang tapusin ang kasamaang ito upang mabuhay ang kanyang mag-ina. Sa hudyat ko, tumakbo ka sa pinto sa likod, bulong ni Jax. Gagamitin ko ang huling bala ko para makuha ang atensyon niya. Jax, mag-iingat ka, pakiusap ni Clara, mahigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Mahal kita, Clara, higit pa sa buhay ko. Tugon ni Jax bago siya mabilis na tumayo at nagpaputok. Bang! Tinamaan si Marcus sa balikat, dahilan para mapatras ito at mapamura sa sakit. Walang hiya ka, Eskudero! Dahil sa pagkakataong iyon, mabilis na tumakbo si Clara.
Ngunit sa kamalasan ay natabig niya ang isang lumang vase. Ang tunog nito ay naging mitya para malingon siya ni Marcus. Ikaw! Itinutok ni Marcus ang baril kay Clara. Ikaw ang mitya ng lahat ng ito! Bago pa man makakalabit ni Marcus ang baril, buong lakas na dinaluhong siya ni Jax. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa sahig na puno ng basag na salamin. Nagpalitan sila ng mga suntok, isang laban na hindi na para sa legalidad kundi para sa survival. Si Jax, bagaman may sugat sa braso, ay pinaghuhugutan ng lakas ang pag-isip sa kanyang anak. Sinikmura niya si Marcus at ibinalibag sa isang haligi. Ngunit nakakuha si Marcus ng isang piraso ng basag na salamin at itinusok ito sa binti ni Jax. Arg! Napasigaw si Jax sa hapdi. Mamatay ka na! Akmang itututok na ni Marcus ang baril sa ulo ni Jax nang biglang isang malakas na paghampas ng kahoy ang tumama sa kanyang batok. Si Clara. Hawak ang isang makapal na piraso ng panggatong, buong tapang niyang hinarap ang halimaw. Huwag mong hahawakan ang asawa ko! Natumba si Marcus, nahilo sa lakas ng tama. Sa sandaling iyon, ang mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw na sa labas ng bakuran. Ang mga tauhan ni Jax na nakabase sa Laguna ay dumating na kasama ang mga otoridad. Tapos na ang laro, Marcus. Hingal na sabi ni Jax habang idinidiin ang tuhod sa likod ni Marcus habang pinupusasan ito ng mga pulis. Ang huling hiling ng ina ko ay hindi ang yaman, kundi ang mahanap ko ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa pamilya ni Clara. At nagawa ko na yon. Dinala si Marcus palabas, nagsisigaw at nagpumupiglas hanggang sa tuluyan siyang isakay sa sasakyan ng mga pulis. Sa pagkakataong ito, diretso na sa maximum security prison. 1 taon ang lumipas. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay napakapresko. Wala na ang ingay ng Makati at ang tensyon ng korte. Sa isang malawak na lupain na pag-aari na ngayon ng Dalisay Escudero Foundation, isang bagong komunidad ang initayo para sa mga pamilya ng mga biktima ng construction projects. Nakatayo si Jack sa beranda ng kanilang bagong bahay. Suot ang isang simpleng t-shirt at short. Wala na siyang suot na mamahaling relos o suit. Malinis na ang kanyang record. At bagaman suspendido pa rin ang kanyang lisensya, abala naman siya sa pagpapatakbo ng pro bono legal clinic sa kanilang bayan. Jax, gising na ang munting prinsesa mo. Tawag ni Clara mula sa loob. Pumasok si Jax at sinalubong siya ng isang magandang sanggol na babae, si Esmeralda Hope. Ang bata ay may mga matang kasing talas ng kay Jax, ngunit may ngiting kasing amo ng kay Clara. Binuhat ni Jax ang anak at hinalikan nito sa noo. Hi, baby. Handa ka na bang mamasyal sa garden natin? Lumapit si Clara at niyakap ang kanyang mag-ama. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan at kapayapaan. Ang legal wife na dati ay puno ng galit at pait, ngayon ay reyna ng sarili nilang tahanan. Hindi ko akalain na ang huling hiling ni Doña Esmeralda ay magdadala sa akin sa pinakamagandang destinasyon ng buhay ko. Bulong ni Clara habang nakasandal sa dibdib ni Jax. Minsan, ang batas ay mapaglaro, Clara, sagot ni Jax habang nakatitig sa papalubog na araw. Kailangan nating dumaan sa kasal na pilitan para mahanap ang pag-ibig na totoo. At kahit wala na ang bilyong-bilyong halaga ng Escudero Law Firm, pakiramdam ko, ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo dahil sa inyo. Hinalikan ni Jax si Clara, isang halik na walang halong kontrata, walang halong sikreto, at walang expiration date. Sa dulo ng madilim na tunnel ng kanilang nakaraan, natagpuan nilang isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang huling hiling, ngunit magtatapos sa isang walang hanggang pangako.